Pinoy, Presidente Pinoy, nandiyan pa sila. So, it's a difficult task. But I'm glad the President is taking the cudgels, is biting the bullet, and doing what he has to do. Thank you very much, Attorney Luis Sison. You're welcome. Umaga po. Good afternoon to all. Mabuhay kayo. That was our legal expert, Attorney Luis Sison. At ngayon mga kapanayaman naman natin, ang political analyst na si Professor Casiple, Ramon Casiple ng University of the Philippines. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa ating nanonood. Reaction niyo lang po dito sa talumpati ng ating Pangulo. Well, wala namang masyadong surprising doon, ano? Alam naman natin yung pasada niya para sa good governance, including yung administration of justice. Maliwanag dito, nagkaroon siya ng ilang mga kaso na mention, yun yung bago. Ako ang nakuha ko doon una, nandun yung panawagan, ano, sa ating judikatura from top to bottom na magreforma na in accordance with the constitutional mandate nila. Pero yung hint ko dito parang primarily address ito sa Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, alam naman natin, ang siyang namumuno sa branch ng government na ito. Isa pang hint na nakita ko dito, yung na-mention niya, yung usapin ng midnight appointment, ano, without the name ng isang justice. Alam na natin kung sino yun. At alam natin yun. Ang nakukuha ko ay mukhang may assumption o meron pagtingin na yung Pangulo na patapos na yung usapin na yun. So itong panawagan sa Supreme Court ay mukhang hindi kasama yung hindi natin na-mention. So, ang ibig sabihin, parang itong speech ng ating Pangulo ay parang nagpapahiwatig na gusto ng Pangulo mag-resign na si Chief Justice Corona. Well, I don't know kung resignation ng ano kasi hindi naman nagkaroon ng panawagan ng Pangulo, ano? Except isang general na panawagan na magreforma yung judikatura. I would assume whoever, mula doon sa mga sinabi niya na by whatever means, ano? Either the impeachment process ngayon or by resignation, ay hindi kasama sa tinutukoy niya na magre-reforma ng judikatura. So, klaro na hindi siya kasama sa reforma. Mukhang hindi kasama talaga. Medyo polite lang yung pagkasalita, pero tingin ko maliwanag yung kagustuhan doon na kasama sa ire-reforma, hindi kasama sa magre-reforma. Ang nakakagulat po talaga ay kung paano nababaluktot ang batas para yung kung ano nung gusto ng mga mahistrado mangyari o kaya baka yung mga tiwali na mga abogado at mahistrado para makuha nila yung pasyang gusto nila. Ito yung palagi na nating nakikitang usapin pag reforma ng judikaturang pag-usapan. Una, yung pagtingin, ano, para sa mga non-lawyers ito, no, ordinaryong mamamayan, kagaya ko na para nagkaroon ng pagtingin ang mga judges, whether tama ito hindi, pero pagtingin ito sa kanila na para bang we can't afford, ano, na sila mismo mag-reinterpret ng original intent at saka meaning ng batas na ginagawa ng Kongreso at mismo ng konstitusyon sa case ng Supreme Court. Kasi maraming mga ginawa na desisyon ng Supreme Court, kagaya ng plagiarism case, ano, na hindi ko maintindihan kung saan hinuhugot yung kanilang lohika. Ano? At kahit sa usapin ng midnight appointment, hindi ko rin malaman ang bilang ordinaryong tao kung saan talaga pinanggagalingan ng kanilang desisyon. Minsan lumalabas na sila sa common sense na interpretasyon ng konstitusyon. Bakit ganun? Kulang sa common sense yung interpretasyon sa batas. Kagaya ng, let's say, napakaklaro na kailangan 250,000 yung populasyon bago mo magawang distrito, pero nagawang yung 170,000 yung populasyon, nagawang distrito. Ang nakita ko ditong problema yung political side. Mukhang nagkaroon ng malaking impluensya na sa ating judikatura. Mga konsiderasyon halimbawa sa case nung 4 na beses na pagbabago ng desisyon doon sa pagkakaroon ng cityhood ng 16 municipalities. Hindi yung pagpapalit-palit ng justices ang naging usapin. Ang usapin yung lobby ng both sides, ano, sa Supreme Court.
At mabigat na usapin yan. Kahit yung mga appointment ng mga justices ay nahaluan ng politika sa tingin ko. At ito yung isa sa mga pinanggagalingan na source ng mga pabalik-baliktad na mga desisyon. Delikado ito no, sa isang justice system na ang perception ng mga tao ay hindi mo mapagtiwalaan kasi pabago-bago. At yung kanilang mga desisyon na hindi common sense ang batayan eh. Kaya po ng kaso ng Bangko Filipino, nagpabago-bago, sinara, ngayon pinapabukas at nagpapabayad pa, pero ilang beses na daw nabangkarote ito. So, napakalaking impact nito sa ating mga Pilipino dahil ang pondo na pinapalabas ay 41 billion na maaaring paggamitan pa ng mga pabahay, let's say, sa ating mga kababayan. Hindi ako pamilyar dun sa specifics ng kaso yun, although masundan ko yung mga desisyon dyan. Ang maliwanag sa atin dito, kung from the point of view ng justice, ang justice should be delivered to the depositors kasi sila yung narugi eh. But at the same time, ang dapat mong pupuntuhin na panggagalingan ng justisya na yan, ibig yung pagbabayarin mo, ay yung mga nagbulsa o nagpalugi ng kanilang pera. Ang gobyerno, patay sa batas na pinagbasihan ng PDIC at iba pa nating relevant na batas, ay dun lamang sa paggarantiya ng isang minimum na level. Kaya nga merong 500,000 limit, halimbawa. Pero, subject pa rin yan kung ano talaga yung nangyari, ipag-determine. At ang tingin ko mukhang nagawa na ito ng Central Bank. Kaya may position ng Central Bank. Ito yung binabali ng korte ngayon. Dito sa judicial reform, ito ba maipapatupad ni Pangulong Noynoy? Mukhang parang gargantuan ang effort na kailangan para maisakatuparan ito. Kaya tingin ko ang panawagan niya ay nakadre sa tingin ko kung sino man yung namumuno. Sa case na to, Supreme Court. Pero tingin ko, sa likod ng kanyang mga sinasabi, ay mayroong plano. In the sense that, kung walang nangyayari, tingin ko, by the mandate, na pinagbasihan niya rin before ng kanyang desisyon na mag-impeach at saka doon sa kaso ng former president, ang tingin ko rito, gagawa ang presidente ng kaukulang hakbang. Ibig sabihin hindi ito usapin na idle talk, na hahayaan niya yung mga Supreme Court justices o yung Supreme Court itself ang gagawa ng reforma in its own sweet time. Ang tingin ko rito, may taning ito. May taning ito. So, ano sa palagay nyo yung scenario, maaaring mangyari? Well, ang hirap magsabi kasi hindi naman specific yung, isang possible na mangyayari dyan ay impeachment ng iba pang mga justices. Kasi remember, doon sa articles of impeachment against Chief Justice Corona, marami doon na mga articles, I think 5, na involve ang desisyon ng Supreme Court sa body. So, hindi malayo ka mag-isip na logic at logical, na magkaroon ng pagtingin din ng executive sa tingin ko na ayusin yung usapin ng iba pang justices. Pero, I would assume hindi ito usapin ng automatic magkakaroon ng impeachment. Kasi may pwede ng scenario na kilalanin din mismo ng Supreme Court ang pangangailangan ng pagreforma at gawin na nila in practice makumbinsi yung presidente na may gusto ng ating Pangulo na agad-agad ay umpisa na o magawa na itong judicial reform na ito. Mukhang ang nasabi ko na may time limit ito eh. So isang maliwanag yung panawagan na gawin nyo na yung dapat gawin. Pero ito po parang nakasalalay ba ito sa magiging desisyon dito sa impeachment trial? I would assume na may impact o may effect yung impeachment trial sa anumang gagawin ng Pangulo rito. Because right now parang it could go both ways, although the surveys say na talagang a lot of people believe na dapat tanggalin na siya, pero meron din naman nagsasabi na baka hindi naman mangyari yon kapag kung anong scenario mangyayari kapag either matanggal siya o hindi siya matanggal. Well, ang maliwanag tingin ko, hindi magbabago yung posisyon ng presidente at pinakita niya sa speech kanina. So talo panalo sa impeachment.
ang anong mang gagawin niya afterwards is consistent doon sa mga sinabi niya kanina. Yung impeachment is just one battleground. What can he do? Because they're co-equal branches of government, no? Itong executive tsaka judiciary, no? Anong hakbang na pwede niyang gawin para tuluyan ng malinis ang ating hudikatura? Well, isang usapin dyan ay paglilinis ng sarili nilang ranks. So, negosasyon yan kasi co-equal nga. Ang extreme dyan na senaryo ay kung ang presidente ay iharap yung problema sa mamamayan. Remember, ang pinagbugatan naman ng ating kapangyarihan sa ilalim ng demokrasya ay taong bayan. At itong presidente ay sanay dyan. In fact, I think nanalo siya sa eleksyon on the basis ng isang people power type na kampanya. Hindi malayo na pag-isipan niya yung ganong approach na kung hindi na talaga niya tingin niya masalba ng hudikatura sarili niya. So you think yung mga tao parang they're getting fired up for that kapag hindi nakuha yung nais nila? Hindi natin alam. Yung reaction dito sa impeachment, maliwanag yung mandate na binibigay nila na-affirm yun dito sa mga surveys na lumitaw. Ano? But then, iba pa yung scenario kapag pinag-uusapan mo na ay hindi lamang itong Chief Justice, pati na yung mga justices. Iba na naman usapin yan. Ako, ang maliwanag sa akin dito, bahagi ng reforma na sinasabi ng Presidente sa usapin ng good governance, itong usapin ng pag-ayos ng administration of justice. At tingin ko, gagawa siya ng paraan para matupad yung tingin niya, mandate na yan. And I would agree, kasi napanalo niya yung pagka-presidency niya on the basis ng promise ng pagbabago ng mga reforma. Bakit mahalaga ito na maintindihan ng ating mga kababayan, itong judicial reform? Well, sa lahat ng karoon ng kaso na sa tingin nila ay yung decision ay hindi justice given to them, but justice denied. Naintindihan nila to. Doon sa mga observer ng judicial system natin, yung mga flip-flopping at saka yung mga strange decision, naintindihan din nila yan. Ang problema actually, yung mga nasa judicial system, gaya ng ating mga abogado at mga judges, na dumadaan sa isang formalistic framework sa pag-view ng mga pagbabago niyan. Meaning, literal yung interpretasyon nila at yung training kasi ito Ang problem nila, may training sila sa law school na